Magandang umaga po mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay na makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po natin sa umagang ito ay may pamagat na Choose People to Pursue God's Agenda. At ang ating pong batayang talata ay mababasa natin sa Joshua chapter 3 verse 12. At ganito po ang sinasabi, Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Pumili ng mga taong makapagpapatuloy sa panukala ng Diyos upang makatawid sa Jordan River at makatungtong sa lupang pangako. Kailangan ni Josue ng suporta ng buong komunidad sa pamamagitan ng isang kinatawan sa bawat lipi. Kailangan niya ng tulong ng 12 leader kung paanong kinailangan ni Kristo ang 12 alagad para sa katuparan ng kaniyang misyon. May mga hadlang sa katuparan ng ating mga pangitain at pangarap. Hindi natin ito kayang alisin ng mag-isa. Kailangan natin ang suporta ng ating pamilya,
mga kaibigan, at lahat ng naniniwala sa ating mga pangitain. Kailangan natin ang bawat isa. Each one of us completes the other. Kung wala ang ating kapwa, hindi tayo kumpleto. May lakas sa bilang sa pagkakaisa. Mahina kung iisa ang nagsusulong ng panukala, programa at pangitain. Kailangan natin ang pakikiisa ng iba upang magkaroon ng boses, ng lakas, ng kapangyarihan. There is power in unity. Kailangan natin ang mga kapanalig na ating maaasahan upang magtagumpay ang ating mga proyekto at mithiin. Sa unay ang ating pamilya, sumunod ang mga kaibigan, ang iglesia, ang pamayanan. Kung ang ating mga mithiin ay naaayon sa kalooban ng Diyos at para sa kanyang kapurihan, walang hindi mapangyayari. Nasa Diyos ang pagpapala, ngunit kailangan nating gumawa ng unang hakbang. Sabi nga sa ating kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Laganap ang biyaya ng Diyos, ngunit kailangan natin itong hanapin, sinupin at pagyamanin. Kasama ni Kristo, matatawid natin ang ating Jordan River at mapapasa atin ang lupang pangako. Ang nais niya, tayong lahat ay magtagumpay. Panginoon, ituro mo po sa amin ang aming magiging kapanalig upang itanghal ang iyong adhikain at panukala. Bago tumawid sa Jordan River at humarap sa panganib, inaya ni Josue ang mga Israelitang makinig sa Diyos. Ang pinakamainam ng pakikipag-usap sa Diyos ay ang pakikinig sa Kanya. Madalas ay nakikipag-usap tayo sa Diyos sa isang paraang tayo lang ang salita ng salita. Madalas, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng pagbulong o whisper. Kung mahirap marinig ang pagbulong na tinig ng Diyos, lalo namang mahirap marinig ang tinig ng Diyos sa gitna ng kanyang pananahimik. In order to hear the still, small voice of God, we have to be silent. Si Propeta Elias, inakala niyang matatagpuan niya ang Diyos sa hangin o sa lindol o sa kidlat, ngunit siya ay nagkamali. Ang tala sa unang hari, chapter 19, verse 11 to 12, ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok. Sa harapan ko. Pagkasabi nito ay dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol. Ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol, ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Opo, si Yahweh ay mangungusap sa atin sa isang mahina at banayad na tinig. Or, He won't speak at all. Let's listen to God by being silent. Kapag ang Diyos ay tahimik, nais niyang maranasan natin siya sa pamamagitan ng iba nating senses na mas malalim kaysa pandinig. Maraming katotohanan ang hindi nakikita ng ating mga mata, subalit nararamdaman tulad ng pag-ihip ng hangin. Panginoon, marinig ka nawa namin maging sa katahimikan sa pamamagitan ng aming taos-pusong pakikinig. Tayo po manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Maraming salamat, Ama, sa patuloy na paggamit mo sa amin upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Sa umagang ito, Panginoon, ang dalangin po namin na kami ay lagi mong pangunahan sa bawat gagawin namin. Dalangin din po namin ang mga kapatid namin na mayroong karamdaman. Hipuin mo po sila, Ama, at pagalingin. Ikaw po ang magbigay ng kanilang mga kailangang pinansyal at mga doktor na gagamot sa kanilang karamdaman. Maging ang mga gamot na kanila pong iinumin. Dalangin din po namin ang mga kapatid namin na sa panahong ito ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Maramdaman nawa po nila na ang iyong
pagmamahal at maalala na walang imposible sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buong araw. Dalangin po namin, Ama, na sa bawat gagawin at sasabihin namin ay ikaw ang aming maparangalan. Ang lahat ng ito, Panginoon Diyos, ay tinataas namin sa iyo sa pangalan ng makapangyarihang iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama po ninyo sa akin sa pagbubulay ng mga salita ng Panginoon. Friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. To God be the glory!